Yung tao galing po ng Maynila, pumunta po sa Mapaniki, Candaba, para po pag-usapan ang dapat pag-usapan sana, para malagyan na ng tuldok ang lahat. Di po ba? Kaso, hindi naman po sila humarap. Lahat naman nagsasama-sama na yung mga sinungaling eh. Tingnan mo yung nabuhay yung Rex na yan. Ang kausap po natin ngayon yung Barangay Secretary ng Mapanike, si Mr. Justado Bolaon po. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung nasa likod po ni Dave, na kung saan ho, siya yung nagsabi na si Tekram ay hindi sumipot po doon sa barangay. Kasama daw po nila yung taga DSWD at saka pulis. Tapos si Tekram daw po ang hindi sumipot. So sa pagkakataong ito, pag-aralan po natin, dahil ito po ay malaking bagay. Kumbaga ho, ang kredibilidad po ng isang tao ay nakasalalay po sa mga bagay-bagay na napapanood po natin. Dahil dito po, pinatunayan ni Tekram na hindi daw po yun totoo. Kaya ang tanong, sino ang nagsisinungaling sa kanila? At sino ang nagsasabi po ng totoo? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos syempre po mga Team Kalingap, suportahan din po natin sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Syempre po patungkol po sa topic po natin, ito po ay kay Tekram. So suportahan din po natin. So maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito pong mainit na issue na kung saan po ay viral po ito. Yung usapin po sa pag-alis po ni Dave kay Tekram na hindi po nagpaalam ng maayos, tapos nagkaroon po ng issue. Ang dating po ngayon ay parang sinisiraan si Tekram ni Dave, mga kabayan po natin, at sinasabi ng karamihan, meron daw po kasing nasa likod po ni Dave. Isa na nga po dito, si Lola D, na kung saan siya po ang nagsabi. Dahil siya raw po ay may communication kay Dave at saka po sa nanay ni Dave. At sinabi niya na nagpunta raw po sina Dave doon po sa barangay, na kung saan po, yun po yung barangay malapit kina Tekram, mga kabayan po natin. At nung sinabi niya po yan, ay talagang parang sigurado po sila na talagang nagpunta at si Tekram po ang hindi sumipot. Siguro po panoorin po muna natin itong sinasabi po ni Lola D. I'm sorry to tell you, Madam, who is this? Janice, na ang usapan po nila sa barangay po ng Mapaniki, Candaba, sila mag-uusap. Updated. So nagpunta po si Dave doon together with the DSWD and police. Okay, para doon nila ayusin ang lahat at doon sila mag-usap for legal matters po ang lahat. Idadaan po sa legal na bagay yung pag-uusap po doon. Yung tao galing po ng Maynila, pumunta po sa Mapaniki, Candaba, para po pag-usapan ang dapat pag-usapan sana, para malagyan na ng tuldok ang lahat. Di po ba? Kaso, hindi naman po sila humarap. Yun. So yun mga kabayan po natin, maliwanag po yun ha. Nabanggit niya po yung pangalan ng barangay at sinasabi niya po na nagpunta. Pero hindi daw po sumipot si Tekram. So sa pagkakataon ito mga kabayan po natin, madali lang naman po yan. Alamin po natin sa part naman po ni Tekram, nung kapatid niya, kung totoo nga ba na may nagpunta po doon sa barangay. Magandang tanghali po. Sir, pwede yung magtanong, sir? Kahapon daw po, kasi may nagsabi daw po na may naghahanap po sa amin kahapon. Dito? Opo. Na DSWD, tsaka... Okay lang po may camera. Okay lang. Pasok ka. Ayan. Nagkaroon ako kasi problema doon sa anak ko eh. Kaya sinasabi daw po nung nila na nagpunta po sila dito kasama po yung DSWD tsaka police. May kasama daw po silang police. Wala po. Wala ko na rito. Kasi kahapon dito ako umaga ng hapon. Yeah. Negative. Yeah po. So yun, wala namang ka-Tekram. Ano sinasabi ni Tita Daisy na... Dito po yung usapin eh. Tsaka dito po kasi alam po nilang taga dito po. Kami. Oo, wala. Oo.
Kung sa Candaba man, itatawag po yun dito. Ang tawag dito yan, siyempre kung may problema. Yeah. Baka nag-ano lang, magawa lang ng Yeah. mga sinabi lang na gano'n. Inaano po kasi. So, yun. Ano kaya sinasabi ni Tita Daisy? Ba't kailangan pa nilang magpasinungaling ng gano'n? Talagang ito pinuwanan ko yun. Bigyan nito tayo sa barangay. Yeah. Ano raw ang sabi? Bakit nagpunta rito? Ano nga po? Ang haba ko kasi ng kwento, sir eh. Yung, naalala niyo po yung ano, yung, hindi ko po alam kung kilala niyo po yung adopted namin. Narinig niyo po. Ano ako sa ano mo, sa ano yun? Napapanood niyo? English light lang, kaya hindi ko masyado. Opo. Hindi ko po. Yung babae, yung sinasabi, nagpunta rito. Opo, na... Si, pangalan mo. Yung isa ho sa mga umano sa kanya. Kumuha. Opo. Actually, wala po siya dito eh. Parang kasamahan po nung mga kasama po niyang nagpunta ho dito. Tawagan ko rin yun. Nung nag-lunch ako, may dumating. Yeah. Pagka gano'n, tatawag sa akin nung kaya may dumating. Yeah. Ang kausap po natin ngayon yung Barangay Secretary ng Mapanike, si Mr. Justado Bolaon po. Kahapon ba may dumating na mga taga-DSWD at polis nung wala ako? Kasi siyang naiwan ko nun. Yeah. So yun, kasi may ano rito, may road down at punta rito taga-DSWD at polis. Kaya bine-verify kung ba nga nung kumain ako kung dumating na wala. Wala naman. Okay, thank you. Yan. Malinaw na walang dumating. Yeah po. Sir, thank you po ha. Salamat po. So ayan mga kabayan po natin, pinuntahan mismo po ni Tekram yung barangay at maliwanag po, narinig natin, napanood po natin, walang nagpunta. So dito pa lang mga kabayan po natin, mag-iisip na tayo, marapat hubang paniwalaan ang mga sinasabi po nila, itong nasa likod po ni Dave, mga kabayan po natin. Kasi dito po, sabihin natin, hindi masyadong malaking bagay ito. Pero syempre po, yung kasabihan, tapat daw sa konti, tapat sa marami. Di ba mga kabayan po natin? So ang punto ko lang po dito, bakit maglalabas ho ng mga ganong statement na kung saan ay malayo po sa katotohanan? Kasi po maaapektuhan, ano? So lahat ng sasabihin niya, baka pag-isipan na po ng mga nanonood na baka hindi rin totoo. Siguro po para maging fair uli, antayin po natin kung ano po ang magiging sagot niya, ano ang kanyang paliwanag, patungkol po dito sa sinasabing nagpunta po sa barangay. So ngayon po, idugtong po natin yung sinabi naman po ng kapatid ni Tekram. Sila pala hindi sumipot. Ano kaya yung Wala naman dumating. Sila lang naman yan. Kailangan din. Hindi naman si Dave kasi nagsasalita eh. Sila lang naman, gusto lang nila niyan. Pinuprovoke na naman tayo. Gusto magsalita. Kasi nga, nagkaka-abuse yung mga content nila. Pag nagsalita ka, ba't tutuwa sila? Gusto naman nila ng vlog. Pero ewan ko ba? Kailangan mo ba sagutin? dapat na? Kaya lang naman ng mga viewers, mga wak-wak lang naman yung sasalita na yan. Ang problema, nasisira. Nasisira naman si Tekram. Na, syempre, yung ibang naniniwala sa kanila, yung family Manalastas pala. Lahat naman nagsasama-sama na yung mga sinungaling eh. Tingnan mo yung nabuhay yung Rex na yan. Yung sinabi niya hindi siya kumita kay Dave. Eh di ba mismo ang boss niya nang sabi? Walos kalating milyon kinita niya kay Dave. Oh. Sino yung papaniwalaan mo? Yung mga sinungaling na yan? Kesa doon sa nagsasabi ng totoo. Kaya nagsama-sama yung mga sinungaling eh. So ayan po mga kabayan po natin, maliwanag po sa part ni Tekram, itong kapatid niya, na walang nagpunta doon sa barangay. At yung tumistigo mismo ay yung taga-barangay, mga kabayan po natin. Kaya ang pinaka-konklusyon po natin sa ngayon dito sa topic na ito, lumalabas na nagsisinungaling po itong nasa likod po ni Dave. Kung ang pag-uusap po ay patungkol sa pagpunta po sa barangay.
So kayong mga viewers naman ho, ano ang masasabi po ninyo? Pwede nyo pong i-comment po sa baba. So siguro po, ilang muna ang ating mixing reaction video po. Patungkol nga po dito sa usapin ni na Tekram at saka po ni Dave at saka yung nasa likod ni Dave o kaya nag-aalaga sa kanya o kaya sinasandalan. Kayo na po ang bahalang humusga po dyan, mga bayan po natin. Pero sa ngayon, ako po yung magpapaalam po muna pansamantala. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita ulit tayo sa mga sunod pa nating vlog, mga bayan po natin. Pero siyempre po, huwag natin kalimutang i-like, i-subscribe ang channel po natin. Tapos i-share natin kung inyo pong nagustuhan po ito. So maraming salamat. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.